Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So ang pag-uusapan natin mga kakimpaw ay may kaugnayan po sa kasagutan ni Chinita Princess sa isyong kinakaharap niya po ngayon. Yes, matapang po na kasagutan na tsaka ikakainis po ng mga bashers. Naku, mamaya pag-uusapan natin yan. And syempre, tatalakayin din natin mga kimpaw, eto pong ino-offer kay Chinita Princess na mag-public apology daw po para kay Riza May Dizon. Nako, tatalakayin at pag-uusapan din natin yan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Wala po ito kay Latin Home Hunter. Sabi niya, Miss Durs, basta tayong lahat, mga fans ay walang lalayo kay Kim and Paulo. Be strong, Kimi, basta andyan ang husband mo sa tabi mo. Huwag kang mag-alala dahil nandyan siya lagi sa tabi mo at nandito rin kami na lagi nakasuporta sa inyong dalawa ni Paulo. Walang iwanan, Kim Pao forever. God bless you both and take care always. Maraming salamat sa inyong komento, Latin Home Hunter. Yes, tama po kayo dyan. Hindi po tayo aalis sa tabi ni Chinita Princess, lalo na po sa kanyang pinakamadilim po or masalimuot na pinagdadaanan sa buhay. Hindi po tayo mawawala. Andito lang po tayo nakasuporta at nakaagapay sa kanilang dalawa ni Paulo. Siyempre, ganun din po ang gagawin ni Paula Avellino kay Chinita Princess. Every time po na meron siyang problema mga kakimpaw, andyan lang lagi si Paulo. Mabuti na lamang po at andyan si Paulo mga kakimpaw, handa pong umagapay, umalalay kay Chinita Princess. Sobra talagang thankful ako sa kanya kasi si Paulo po talaga yung nag-a-absorb ng mga stress ni Kim Chu, lalo na po ngayon mga kakimpaw. 'Di ba? Baka sabihin na lang ni Paulo, nako, hayaan mo na lang yan. Titigil din yung pangbabatikos nila na yan sa mga susunod na araw. Kasi ganyan naman yan eh. Pabago-bago ng trending, pabago-bago ng viral. Kaya hanggat trending, nako, mas lalo pa natin dapat iniinis yung mga bashers na yan. So maraming salamat po sa inyong komento. Latin Home Hunter, God bless at mabuhay ka. So eto na nga, talakayin na natin ang mga balita na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan etong inuudyok or ino-offer kay Chinita Princess mga kakimpaw na mag-public apology daw po si Kim Chu para kay Riza May. Ayon kasi dito sa isang account, Kim Chu nilaet si Riza May netizens na nawagan ng apology matapos ang biro. Umani ng batikos mula sa ilang netizens si Kim Chu matapos ang naging biro niya tungkol kay Riza May sa isang segment ng kanilang noontime show. Sa nasabing segment, sinabi ni Brent Manalo kay Kim na nasa likod si Lotus Pit. Nang lumabas si Jugweta bilang karakter na Lotus Pit, napareact si Kimi ng ay bakit si Riza May. Sinundan pa ito ng pagpapatugtog ng Cha-Cha Dabber Gods, itang kantang sumikat dahil kay Riza May. Dahil dito, marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media at nagsabing hindi dapat gawing katatawanan ang pisikal na anyo ng isang tao. Mailan ding nananawagan kay Kim na maglabas ng pampublikong paghingi ng paumanhin kay Riza May. Sa tingin ko mga kakimpaw, hindi naman po siguro hihingi ng public apology si Chinita Princess. Kung mayroong kailangang mag-apology, yun po ay ang script writer or ang writer po ng naturang programa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa matapang na pagsagot ni Chinita Princess laban po sa mga bashers niya ngayon. So, paano po yan sinagot ng matapang ni Chinita Princess? So, kanina po mga kakimpaw, nanood ako ng It's Showtime. Nakita ko nga po na sobrang saya ni Chinita Princess. Tawa siya ng tawa. Katulad na lamang po ng picture na nasa mga screen po ninyo ngayon.
sobrang saya, hindi po natin nakitaan ng stress, puyat, iyak, malala, hindi po mga kakimpaw. Ang nakita natin ay Kim Chu na unbothered. Yes, mga kakimpaw, wala pong nakikitang stress or wala pong kalungkutan tayong nakikita kay Chinita Princess. Yan ang kanyang matapang na ganti sa mga bashers. Sabi nga po ng mga nag-comment dito, sino nagsabing masyadong stress si Kim? Tingnan nyo mga tawa niya. Walang tinatagong lungkot at puno ng kasiyahan. Lahat sa kanya maganda. Inggit kayo. Sabi pa ng isa, wag mong pansinin, Kimi, ang mga basher, ang lungkot ng buhay ng mga yan. Kaya lalo kang gumaganda dahil sa genuine mong puso. Keep smiling. Then sabi pa ng isa, love ko to, wag kang mag-apology dahil wala kang kasalanan. Nanood ako ng Showtime that time and na tingala ko ay reaksyon uban kay basher sila. So ayan mga kakimpaw, ang matapang nakasagutan at ganti ni Chinita Princess sa mga bashers na yan sa social media. Sobrang unbothered queen talaga ni Chinita Princess, 'di ba? Kaya naman ang mga bashers talaga rin pong nai-stress kay Chinita Princess. Kasi lalo pong ini-stress ni Kim Cho ang mga bashers. Akala po nila may stress si Kim Cho sa mga nababasa niya sa social media. Parang hindi naman Parang mas tayo pa nga po yung nai-stress kay Chinita Princess kung ano bang nararamdaman ni Kim Cho, okay lang ba siya? Sa nakita naman natin, mukhang ang saya-saya. Kasi bukod po sa kanyang katapangan, meron din kasi siyang tawag ba doon? Stress absorber. Walang iba kundi si Paulo, mga kakimpaw, na lagi nga pong nakaagapay sa kanya. So kahit na hindi stress si Kim Chu, parang deserve niyang mag-social media break muna, mga kakimpaw. Mag-break muna siya sa It's Showtime din para makapagpahinga po siya sa bashing, mga kakimpaw, kasi sobrang toxic ng social media Sana mag-sign out muna or mag-log out muna si Kim Chu sa kanya mga social media account, mapa-public man yan or private account, log out ka muna, Chinita Princess. Dahil yan ang kailangan mo para hindi ka makabasa ng masasakit na salita laban sa'yo. Yan ay payong supporters lamang since kami ay concerned sa nararamdaman at mararamdaman mo and syempre sa mga birada at tirada ng mga bashers ngayon sa social media. So, protektahan mo ang iyong peace of mind. So, sana walang ni isang makapasok at makaapekto sa iyong peace of mind dahil sa mga nababasa mo. Go lang ng go, magpasaya ka lang ng tao. Kung alam mo namang wala kang tinatapakan, go lang, 'di ba? Alam mong hindi ikaw may kasalanan, go lang. Dahil sa totoo lang, writer po ang dapat na mag-apology dito, mga kakimpaw, para matapos na po ang lahat. So, kayo ba? Agree ba kayo dito sa ideyang yan? Please comment down below.